Senator Dante Marcoleta. Sir, magandang tanghali. Kumusta po kayong lahat mga kababayan? Ito po, nag-uusap-usap po kami para sa araw ng bukas. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support. Wag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta. So, thank you very much, Kuya Dante. So, ulitin ko lang po ha. Kaya pinapaswear, di ba? To tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kasi may half-truth, may tinatago na truth, mayroon pong lies, no? Series of hearings to. Pag naumpisahan po natin bukas, nandiyan na yung momentum. Inuulit ko po ha, pag may 13, automatic, hindi ko kailang mag-resign. Sa inyo na. In fact, tinitingnan ko lang, day by day, week by week lang, na matuloy lang itong mga hearing at maumpisahan lang. Baka naman yun lang ang trabaho ko. I'd be more than content to go. The day that God uses people to tell me na meron na kaming napili to lead us. In fact, sinabi ko na rin sa 12, gawin yung kandidato ang bawat isa sa atin dito, sino po ang gusto ding maglingkod sa ating bansa. But my mission right now is for the truth to come out. Again, hats off kay Senator Jinggoy Estrada. Napakatagal ko na po siyang kilala. We have our run-ins. In fact, may mga ibang nagpo-post ng aming mga disagreements in the past. But I'd like to reiterate what I said yesterday. Yung sinabi ni Senator Jinggoy na may ebidensya siya na talagang pinipilit siya lumipat at ang kapalit ay kanyang freedom at walang kaso, that's not hearsay to me because narinig ko mismo yung conversation. And palakas ng palakas yan, yung threat na yan sa iba pa naming mga kasama. So, dun sa 11, maybe some of them have a reason na mag-ingay, lumaban, i-discredit yung Blue Ribbon kasi especially pagdating dun sa 18 Marines, nabanggit din ang pangalan nila, allegedly nahatiran din ng malay-maleta. Having said that, dun naman sa inyo ng mga tinatakot lang kasi I know at least one member na tinakot siya. Kasama na namin siya eh. Actually, nung araw, mas bilib ako sa kanya kaso kay Jinggoy. At sinabi nga niya na sama na, siya pa nga nagko-complain. Pero ngayon, nagsasalita pa laban sa amin. But at the right time, no, we'll talk about that. My point is, we will stay strong, but please pray for us kasi may individual circumstances ang bawat isa and marami kaming hindi kontrolado. Diba? And yung pagdating ng mga witnesses. By the way, gusto ko lang malaman nyo, we also invited the Office of the Ombudsman, the DPWH, and the DBM or the representatives kasi we'll do this very orderly. We'll find out nasaan na ba investigasyon nila, ilan na ba talaga ang ghost at hindi, magkano ba talaga ang involved dito. So ang daming impormasyon na kailangan maging malinaw sa atin lahat. So magandang tanghali po, please pray for our meetings today and ulitin ko po ha, we're not praying that God be on our side. We're praying that we be on God's side. And to listen and to hear the prayer, dapat may basis. And the basis is God's word. And of course, the basis is yung tamang counsel na dun lang tayo sa tama. Hindi pwedeng kasinungalingan. God bless you all. See you soon.